Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinag-aaralan pa ng Senado ang panukalang ibalik sa hapon ang schedule ng impeachment trial dahil sa haba ng oras na nagugugol dito. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, naaapektuhan na nito ang schedule ng budget hearing. Ito ang balita ni JP Nunez. Ang pinipilit namin talaga matapos ngayon, as much as possible, one witness, one day. As much as possible. Pero makita naman natin na mahirap, no? Para lang maging on track kami sa timing. Hirap makasunod ang Senate Impeachment Court sa itinakda nilang schedule para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Isa sa dahilan nito ang kakulangan ng sapat na oras para sa pagtatanong sa mga inihaharap na saksi. Noong nakaraang linggo, ipinanukala ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ibalik na sa hapon ang impeachment trial, habang ang committee hearings naman ay isasagawa sa umaga. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, patuloy nilang kinakausap ngayon ang panig ng prosekusyon at depensa upang hingin ang konsensus sa pagbabago ng oras ng paglilitis. Ngunit una nang sinabi ng magkabilang panig na handa silang sumunod sa itatakdang schedule ng Senado. Isa rin sa pinag-aaralan ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso na payagan ang Committee on Finance na magsagawa ng budget hearings kasabay ng sesyon na planong gawin sa umaga. We're also going to adjust yung legislative time namin. Papayagan namin ang Committee on Finance lang magkaroon ng hearing while plenary is in session. Bawal yun eh. Pero we will suspend the rules for the Committee on Finance para kahit nagpe-plenary kami, pwede silang mag-hearing. Sinabi ni SP Gatchalian na hinahanapan na nila ng akmang solusyon ang posibleng pagkakasabay-sabay ng schedule sa Senado upang hindi maapektuhan ang papasok na budget hearing season. Iniiwasan din nilang magkaroon ng reenacted budget kung hindi maaaprubahan ang panukalang pondo sa susunod na taon. Sinisikap din ng Senado na tapusin ang impeachment trial hanggang sa Disyembre ngayong taon gaya ng unang napagkasunduan. Samantala, wala naman sa opsyon ng Senado na magsagawa ng budget hearing at impeachment trial kapag weekend. Hindi rin sila magsasagawa ng online na impeachment trial kung mayroong bagyo. Ipinauubaya naman ni SP Gatchalian sa korte kung papayagan ang mga senador na nakakulong na makalahok sa ginagawang trabaho ng Senado. Nasa court yan eh. Even in the past, once a senator judge or whoever, a senator judge, an individual is under the jurisdiction of the court lang ang may decision kung siya ay palalabasin, papapuntin sa doktor, or even mag-attend ng hearings, or even magtrabaho. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na walang katiwa-tiwalang testigo laban sa kanyang kliyente kaugnay ng flood control scam. Sa pahayag ni Attorney Ade Fajardo, bukod sa walang credible witness, maraming naglabasang cross witnesses na nagsasabing walang money delivery sa dating House Leader. Dagdag pa nito, kahit mismo si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan hindi iniugnay si Congressman Romualdez sa kontrobersya. Dahil dito, muling hiniling ng kampo ni Romualdez sa Office of the Ombudsman na i-dismiss na ang mga reklamo laban sa mambabatas. Hindi na kailangang hintayin pa ng impeachment court ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o COA sa Notices of Disallowance
kaugnay ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte bago magdesisyon sa articles of impeachment. Samantala, posibleng hindi na iharap ng prosecution bilang testigo si Colonel Raymond Dante Lachica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG sa paglilitis. Ito ang balita ni Rosa Licos. Napakabigat na mga akusasyon ang binabanggit natin dito na yung araw na ito sa Vice Presidente. Napakabigat. Does not that weigh on to the Commission, although it's an independent body, that prudence dictates that they must act with of course, following the due process. I myself, as one of the judges of this impeachment court, want to see the final observation report or findings of the Commission on Audit. That is an appeal to them. May panawagan ng isang senator judge sa Commission on Audit o COA kahapon na maglabas na ng pinal na desisyon kaugnay ng notices of disallowance na inilabas nito kaugnay ng paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay upang magabayan ng senator judge sa desisyon kaugnay ng article of impeachment laban kay VP Duterte na maling paggamit ng confidential funds. Pero ayon sa House Prosecution Team, maaari namang magkaroon ng desisyon ng impeachment court nang walang final ruling ng COA. Ganito rin ang posisyon ng presiding officer ng Senate Impeachment Court. Dahil iba ang standard, no, separate ang standard. The standard here is measuring whether there was betrayal of public trust, and the standard of COA, it's its rules and regulations and applicable administrative rules and jurisprudence. So dahil magkaiba sila and magkaiba yung penalties, magkaiba din yung involved na mga tao dito sa procedure, separately kayang mag-decide ang Senate Impeachment Court without a final ruling from the Commission on Audit. A final determination of COA is not necessary for a case to be heard and tried. So this does not preclude the impeachment court, if at all, from deciding based on available evidence in regard to the impeached articles of impeachment pending before us. May pinal na desisyon na ang COA sa notice of disallowance nito para sa December 2022 confidential funds ng Office of the Vice President. Nakabinbi naman o sumasailalim pa sa kaukulang proseso ng apela ang tatlong notices of disallowance ng COA para naman sa tatlong quarters ng 2023. Samantala, ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, spokesperson din ng House Prosecution Team, posibleng hindi na nila ipresenta si Colonel Raymond Dante Lachica, dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG, bilang testigo. Ito ay dahil sa paniniwala nito, sapat na ang mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon sa confidential funds misuse. Kay Colonel Lachica, inirelease ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang 500 million pesos na halaga ng confidential funds sa magkakahiwalay na pagkakataon. With or without Lachica being presented by either of the side, especially from the prosecution panel, we have already established the fact that there was misuse, and the one who ordered the transfer of these funds, again, leading to the misuse of the confidential funds, is the Vice President. Ilang senator judges na ang nagtanong kung kailan maihaharap sa korte si Colonel Lachica na itinuturo ng dalawang hostile witnesses ng prosekusyon na nagpatupad ng confidential operations ng OVP. Pero ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, When the time comes, tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally ako, as a senator judge, importante yung kanyang testimony. hindi naman dapat pag-aksehan ng oras ang hypothetical questions sa impeachment trial. Yan ang mariing iginiit ni Representative Adjong. Huwag nating sayangin ang ating oras sa mga hypothetical questions. Ginawa ng kongresista ang pahayag tungkol sa ilang clarificatory questions ni Senator Judge Robin Padilla sa witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, gayon din sa prosekusyon at sa depensa. Ilan sa tanong ng Senator Judge ay kung maiiwasan ba sana ang mga insidente ng school shootings kung may confidential funds ang Department of Education at kung maiiwasan ba ang assassination kay dating Senador Ninoy Aquino kung may confidential funds ito.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinanukala ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang inspeksyon sa mga tirahan ng mga legal na gun owners. Layunin nitong masigurong nasisinop ng maayos at nasa ligtas na lugar ang mga armas at hindi magamit sa karahasan. Kaugnay pa rin ito ng nangyaring insidente ng school shooting sa mga eskwelahan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Now, what we are proposing is that the IRR has to be amended, that all lawfully issued firearms are to be, the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. Inspeksyon sa loob mismo ng mga bahay ng mga legal na nagmamay-ari ng baril ang gustong gawin ngayon ng Department of Interior and Local Government. Kasunod dito ng mga insidente kung saan nagagamit sa krimen ang mga baril na hindi wastong naingatan. Kabilang narito ang shooting incidents ng 2 menor de edad sa loob ng paaralan. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malinaw na hindi nasunod ng mga ito ang standard procedures sa pagmamay-ari at pag-iingat ng baril. What we propose to do is that we will revise the IRR, inform the person ahead of time that we will we will inspect their premises for how they safekeep their guns, so that we can have a checklist and remind them of the proper practices. Sinabi ng kalihim na bagamat maaaring ikagalit ito ng ilan dahil posibleng bigyang kahulugan bilang pag-aalis o paglimita sa mga karapatan, dapat ding tandaan na ang pagmamay-ari ng baril sa bansa ay pribilehiyo lamang at hindi karapatan na nakasaad sa konstitusyon. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our Constitution. It is not like the United States of America, where it is a part of the Second Amendment. It is a privilege granted by law to those who wish to avail of a firearm. Samantala, binanggit rin ng kalihim ang kanyang panukalang i-repeal ang Republic Act No. 8294 o ang tinatawag na Robin Padilla Law, kung saan bailable o pwedeng magpiyansa ang sinumang mahukulihan ng loose firearms. Anya, kung pakikinggan o tuluyang didinggin ng Kongreso ang kanyang suwestyon, hihingi siya ng karagdagang pondo para sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities, because the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails. Pag na-repeal yan, mapupuno natin yung BJMP. If we are 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir. Ayon kay Secretary Remulla, halos 98% ng gun crime sa bansa ay kinasasangkutan ng loose firearms, kaya napapanahon na ang mas mahigpit na batas tungkol dito. Samantala, batay sa presentation ng DILG sa ginanap na budget deliberation sa Kamara, higit 332 million pesos ang hinihinging budget ng kagawaran para sa taong 2027. Higit 34 million pesos mula rito ang alokasyon para sa BJMP. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na naihatid sa bahay ang isang senior citizen sa Eastern Samar matapos itong makapagpakonsulta sa kanyang karamdaman sa tulong ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Lizelle Nael. Di man po kita nahihilo, waray po sakit ha, di po nasakit po. Isang concerned citizen ang humingi ng tulong sa UNTV News and Rescue upang maalalayan ang isang lola sa kanyang check-up. Ang pasyente ay isang 77 anyos sa lola at residente ng Barangay San Jose sa bayan ng Mercedes, Eastern Samar. Pagdating po namin sa kanilang bahay, nadatnan po namin ang pasyente na nakaupo
o nakaupo po sa kanyang silid. Agad naman po kaming nagsagawa ng assessment, nag-interview po. Isinailalim muna sa assessment ang pasyente at saka kinuhanan ng vital signs. Lumabas sa assessment na may hypertension ang pasyente. Isa rin itong diabetic at dati nang sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang ovary. Tapos ang ating pasyente rin po ay hirap sa paglalakad. Hindi po siya nakakapaglakad kung hindi po siya gagamit ng walker. Habang nasa biyahe po kami ay patuloy po namin minomonitor ang kanyang kalagayan, minomonitor po namin ang kanyang vital sign. Hanggang makarating po kami sa Eastern Visayas Medical Center. Nakatutok ang team sa kabuuan ng check-up ng pasyente hanggang matapos at makalipas ang halos 3 oras, ligtas itong naihatid ng team sa kanilang bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Kasama ang Leyte News and Rescue Team, Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na ulat ang pamahalaan ng Pilipinas kung may nasawi o nawawalang Pilipino sa nangyaring mudslide at flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Nepalese authorities at sa Filipino community doon upang malaman ang lagay ng mga Pilipino sa nasabing lugar. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mayroong 128 na Pilipino sa Nepal na karamihan ay mga babaeng nakapag-asawa ng Nepalese. Ayon sa DFA, no reported Filipino casualty as of this morning. Nakikipag-coordinate na ang pamahalaan sa Nepalese authorities and with the Filipino community to determine if there are Filipinos affected by the incident. Samantala, sa inilabas sa tala ng Nepal Tourism Board ngayong hapon, isang Filipino umano ang naitalang nasawi habang isa pang Pinoy ang nawawala sa nangyaring insidente. Hinamon ng Malacanang si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte na maglabas ng mga dokumento na magpapatunay na kompleto ang flood control projects sa kanilang lungsod. Samantala, bukas naman ang Malacanang sa pagkakaroon ng isang National Flood Control Master Plan para maresolba ang problema sa baha. Ito ang balita ni Nel Maribuhog. The strategy of the department over the course of the last couple of years, or more than that even, is to have master plans per river, per major river basin. So, wala po talagang consolidated national plan, but it has been done on a per river basin. Inamin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na wala pa silang National Flood Control Master Plan matapos payuhan ng eksperto ang ahensya na gumamit ng targeted approach o tiyak at nakatuong pamamaraan. Sa pagdinig kahapon sa panukalang budget ng DPWH, sinabi ng kalihim na 18 pangunahing river basin pa lang ang mayroon ng flood control plan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas naman ang Malacanang sa pagkakaroon ng isang National Flood Control Master Plan. Hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. Paliwanag ni Yusek Castro, wala namang iniwan na master plan ng nakaraang administrasyon ukol dito. Mayroon anyang flood control master plan sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III, ngunit tila napabayaan ang implementasyon nito. So although may mga nabanggit na about the master plan, noong panahon ni dating Pangulong Aquino, na mukhang hindi rin naman na-implement nung panahon nila. So at ngayon ito daw ay ang kopya ay naiwan di umano sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero sa huli kong pakikipag-usap pa kay Secretary Bono Anon, ang sabi po niya,
nung tinanong po natin itong master plan na to, ay wala daw po silang natanggap. Samantala, hinamon naman ng Malacanang si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na ilabas ang dokumentong kanyang sinasabi na may kaugnayan sa implementasyon ng flood control projects sa kanyang lugar. Maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento at ito ay kanyang binaliwala. So ito mga dokumentong sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Sa naging pahayag ng kongresista, binigyan umano siya ng DPWH Region 11 ng kopya ng listahan ng kumpletong mga proyekto mula 2020 hanggang 2022. Handa umano siyang ipadala ito sa kinaukulan. Ang pahayag na ito ni Congressman Pulong ay may kaugnayan sa sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na epicenter umano ng flood control ang Davao City noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Baribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakahanda ang pwersa ng Philippine National Police para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa pambansang pulisya, wala silang nakikitang banta pa sa ngayon, ngunit mayroon na silang contingency plan sakaling may magtatangkang manggulo sa eleksyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. It was concluded ng ating good secretary na 98% na nga po tapos na tayo. Of course, we leave some room for some contingencies. 19 na araw bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nasa halos 100% ng handa ang seguridad na ipatutupad ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, aabot sa halos 10,000 pulis ang kanilang i-deploy sa rehiyon. Mahigit 4,000 rito ang manggagaling sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, habang mahigit 5,000 ang augmentation force mula sa iba't ibang unit at ibang regional offices ng PNP. Alam naman po natin na itong areas of concern, that is the use of classifying such places para po mayroong special or rather unique na ano po natin, it's either we add some more troops or mayroon pong mga areas, diba, that are placed under COMELEC control. So ito po lahat ay ilalagay natin sa tamang classification po. So that was why it needs further validation and verification itong list natin for the appropriate response and deployment. Meron ding mahigit sa 1,000 pulis ang maaaring magsilbi bilang Special Electoral Board kung kakailanganin. Of course, alam naman po natin, in some instances, kaya po nagsiserve ang ating kapulisan bilang Special Electoral Board ay hindi po kaya or hindi, wala na, kulang na yung magsiserve na ating mga guro or other personnel of the COMELEC to serve as such in specific places. So they will be under the control of the COMELEC as far as their functions as the Special Electoral Board po is concerned. Sinabi pa ni Colonel Ko na mahigpit ding babantayan ng pulisya ang posibleng insidente ng vote buying bago at sa araw ng halalan sa rehiyon. Just like any illegal activity, ay pipigilan po natin ito, magkakalap tayo ng impormasyon, ng ebidensya, para po sa kung may makikita tayong tamang ebidensya ay for filing of cases po. Sa ngayon, walang namomonitor na grupo o individual ang PNP na maaaring manabutahe sa halalan. Kagaya po ng sinabi natin, we are prepared for any contingency. Meron po tayong mga contingency plans in place para for any threat. So lahat po naman ng ganito, tinitignan natin kung if there are any threats or anything that will hinder the conduct of a peaceful election po. So we are ready for any eventuality. Sinabi pa ni Colonel Ko na nasa heightened alert status ngayon ang Police Regional Office BAR, subalit maaari itong itaas sa pinakamataas na pag-alerto
depende sa sitwasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agad na ipoproklama ng Commission on Elections ang mananalong kandidato sa gagawing special elections sa Dasmariñas City, Cavite sa darating na Sabado. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala naman silang nakikitang balakid para magawa ito. Ang special elections ay isasagawa upang mapunan ang nabakanting posisyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Tiniyak din ng komisyon na all systems go na ang pagsasagawa ng nasabing halalan. Na-deploy na yung lahat ng kagamitan, balota na gagamitin. In fact, inabot sila hanggang kahapon sa pag-inventaryo ng lahat ng tinanggap nila na mga gamit dyan sa Dasmariñas, Cavite sa Treasurer's Office. Hindi kumukuha ng sweldo si Senator Loren Legarda at ang mga senador na kasalukuyang nakakulong ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon sa Senate President, maaari itong gamitin ng Senado sa ibang pagkakagastusan. Ito ang balita ni JP Nunez. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun na meron siyang sakit na seryoso. Halos isang buwan nang hindi dumadalo ng sesyon at impeachment trial si Senator Loren Legarda. August 3 nang una siyang mag-file ng medical leave matapos mapabalitang lumabas ng bansa noong August 2 bunsod ng seryosong medical condition na kanyang iniinda. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik sa trabaho. Noong Lunes, kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug na muling nag-file ng leave of absence ang senadora. Ito na ang ika-4 niyang abiso ng pagliban sa Senado. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mula nang lumiban at maghain ng leave ang senadora, hindi na ito tumanggap ng kanyang sweldo. Inatasan na rin ng pamunuan ng Senado ang Payroll Department at Accounting Department na pansamantalang suspindihin ang pagre-release ng sweldo para kay Senator Loren. Bukod kay Senator Legarda, 3 pang senador ang hindi na rin kumukuha ng kanilang sweldo. Ito ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na kapwa nakakulong. Habang si Senator Ronald Bato de la Rosa naman na may arrest warrant mula sa International Criminal Court ay sinasabing huling nakita ng publiko nang lumabas ito ng Senate premises noong madaling araw ng May 14. In fact, yung mga senators na nakadetain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila voluntarily. Kung hindi kukunin ng mga senador ang kanilang sweldo, maaari na itong gamitin ng Senado sa iba pang gastusin. Hindi nagagastos, so at the end, the Senate can declare savings and use it for something else. Samantala, sinabi ni SP Gatchalian na minomonitor niya ang kalagayan ni Senator Jinggoy Estrada na kahapon ay dinala sa ospital dahil sa napunit na tuhod. Minomonitor ko yung situation niya and mukha naman ang court is also very responsive, so inallow siya mag-follow para pumunta sa doktor. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Aga. Kinansela ng United States government ang lahat ng scheduled visa application interviews sa buong mundo. Ayon sa US Department of State, ang nasabing hakbang ay bahagi ng kanilang crackdown sa illegal migrants na nagtatangka ng pumasok sa kanilang bansa. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Primary objective here is to cut down on fraud.
to make sure that when people indicate something to us when they apply for a visa, that when they're here, they abide by the terms of that visa. Ipinatigil ng United States government ang aplikasyon ng lahat ng uri ng immigrant visa sa buong mundo. Kasabay nito ang kanselasyon ng lahat ng nakatakdang schedule ng interviews sa lahat ng US Embassy at lahat ng aplikante ay naabisuhan na sa pamamagitan ng email. Ayon kay US Department of State spokesperson Tommy Pigot, layunin nitong higpitan ang pagpasok ng dayuhan sa Amerika. Aniya, ang visa ay hindi permanente kundi temporary lamang. Kaya inaasahan sana na ang sinumang kukuha nito ay babalik rin sa sariling bansa kapag natapos na ang anumang pakay nila sa Amerika. One of the things that was just described was saying, if someone's applying for a tourist or business visa, that itself is temporary by its nature. It's given under the expectation and the clear expectation that someone returns home. Kasabay ng anunsyo, isa sa ilalim rin ng US government sa pagsasanay ang lahat nitong visa officer sa mga paraan kung papaano matutukoy ang mga immigrants na karapat-dapat payagang makapasok, lalo na ang may kakayahang pinansyal na suportahan ang kanilang pananatili sa bansa nang hindi na sila problemahin pa ng US government. Ayon kay Pigot, marami ng kaso ng misrepresentation sa mga nabigyan ng US visa na sa umpisa ay mag-a-apply ng tourist o business visa pero hindi na uuwi. Sa halip ay mananatili ng illegal o mag-a-apply ng permanent visa o citizenship. So if they come to the United States and present something different, apply for a permanent status, that indicates a misrepresentation to the consular officer that was made, and therefore could be grounds for looking at that and saying, is a revocation appropriate of that visa? Ang visa freeze ay epektibo na ngayong Huwebes, August 27, araw sa Amerika, habang wala pang kumpirmasyon kung hanggang kailan ito magtatagal. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinakda na ng Korte sa June 5, 2028 ang simula ng paglilitis laban sa hinihinalang mastermind ng 9/11 attack sa New York sa Amerika. Ang sinasabing mastermind ng kilalang terror attack na si Khalid Sheikh Mohammed at 3 pang nitong kapwa akusado ay mahigit 20 taon nang nakakulong sa Guantanamo Bay. Nauna nang hiniling ng prosecutor's office na gawin ang paglilitis sa January 2027, ngunit tinanggihan ng military court. Libo-libo ang naitalang nasawi sa pangyayari o sa nangyaring pag-atake sa Twin Tower ng World Trade Center na nangyari noong September 11, 2001. Daan-daang dayuhang turista ang naitalang nawawala sa nangyaring matinding mudslide sa Tibetan-Nepali border nitong Miyerkules. Ang nasabing bahagi ng border ay kilalang puntahan ng mga turista dahil sa magandang tanawin ng Himalayas. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Kalmado ang tila ginuhit na larawan ng tahimik na komunidad na ito sa Himalayan region sa Tibetan-Nepali at Xinjiang China border. Ilang sandali pa. Nagsimula ng magsigawan ang mga saksi sa paparating na sakuna. Mabilis ang pagdating ng rumaragas ang tubig na agad tumakip sa mga bahay sa nasabing komunidad. Sa ibang dako, abot-abot ang sigaw ng mga tao, kanya-kanyang takbo para lang makaligtas. Sa lakas ng agos ng tubig, walang nagawa ang mga dam para ito ay mapigilan. Ayon sa ulat, nabiyak ang mga iceberg sa mataas na bahagi ng bundok dahilan ng avalanche sa bahagi ng Chinese border sa Xinjiang Autonomous Region. Kasunod ng pangyayari, nagbabala ang Nepali Police sa mga residenteng malapit sa Trishuli Boti-Koshi at Narayani River at sa mga karatig na komunidad na manatiling alerto at kung maaari ay lumikas sa ligtas na lugar dahil posible pang masundan ang nasabing mudslide. Nagsimula na ang search and rescue operations sa mga dinaanan ng mudslide. Nanawagan ng pagkakaisa ang Nepali Police kasabay ng pagtiyak na kumikilos na ang kaukulang ahensya ng pamahalaan para mailigtas pa ang mga naapektuhang residente. जोखिममा परेकाहरूको उद्धार गर्न, हराइरहेकाहरूको खोजी गर्न र प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउन सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोलीहरू सक्रिय छन्। त्यसैले यस कठिन घडीमा आत्तिनु होइन,
धैर्य गर्न अनुरोध छ। Payo ng ahensya, magbantay sa anunsyo ng pamahalaan at huwag makikinig sa mga hindi beripikadong impormasyon. Kailangan nila sa ngayon ay ang buong kooperasyon ng publiko upang agad maaksyonan ang sitwasyon at makasagip pa ng maraming buhay. एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, अफवाहमा विश्वास नगरौँ, सुरक्षित स्थानमा बसौँ, उद्धार तथा राहतमा खटिएका टोलीलाई आवश्यक सहयोग गरौँ। यो दुःखको घडी हो, तर हामी एक्ला छैनौँ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र विपद प्रभावित नागरिकको उद्धार र सुरक्षाका लागि मैदानमा छ। Batay sa pinakahuling datos ng Nepali Tourism Board ngayong Huwebes, mahigit 400 turista ang naitalang nawawala sa kanilang panig. Karamihan ay mga dayuhan. Inaasahan ng pamahalaan na tataas pa ang nasabing bilang. Ang Chinese government, 3 pa lamang ang kinukumpirmang nasawi, habang mahigit 500 individual ang naitala nilang nawawala sa Xinjiang region. Ang nasabing bahagi ng Chinese-Tibetan-Nepali border ay kilala bilang tourist region ng Himalayas. Ayon kay Chinese Ambassador to the United Nations, nag-utos na si Chinese President Xi Jinping ng full search and rescue operations sa girong border at agarang beripikasyon ng lahat ng nasawi at nawawala, maging ang relief operations. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga pangunahing balita mula sa labas ng Pilipinas. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Isang low-pressure area ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa forecast ng ahensya, posible itong maging bagyo sa susunod na 48 oras at kung sakaling mabuo ay tatawagin itong bagyong Pilandok. Dahil dito, lalo nitong palalakasin ang epekto ng habagat simula bukas hanggang sa Martes, kaya't asahan ang mga pag-ulan sa Luzon at western section ng Visayas. Sa ngayon, habagat ang may direktang epekto sa bansa na nagpapaulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, kung saan nakararana sa mga pag-ulan na posibleng magpabaha. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region, iiral ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms lalo na sa hapon o gabi dahil pa rin sa habagat. Plano ng Department of Public Works and Highways gamitin na ang tubig baha na maiipon sa mga detention basin para gawin o i-convert na potable water o tubig na maiinom. Alinsunod ito sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng problema sa mga pagbaha lalo na sa Metro Manila. Maitugon naman sa planong ito ang isa sa mga water concessionaire. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Sobrang baha talaga, sir. Lumalangoy pati mga basura, kasama lahat. Pati yung mga yung mga barrier, lumalangoy yan. Ilang dekada ng problema ang pagbaha sa Balintawak, Quezon City. Pinakamalalang pagbaha na naranasan partikular na sa EDSA Balintawak ay umaabot ng hanggang 2 talampakan. Kuwento ng mga residente sa lugar, kasabay ng mga pagbaha ay ang paglutang rin ng mga basura. Grabe, sir. Parang basta maitim, nakakatakot umapak. Marami lumalangoy na basura. Sari-sari, sir. May lahat. Anong basura dito sa palengke, siya rin lumalangoy. Tinuturing ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang EDSA Balintawak bilang flood-prone area. Kaninang umaga, personal itong ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, partikular na ang Balingasa Creek, ang pangunahing daluyan ng tubig sa lugar. Ayon sa kalihim, isa ito sa mga bahagi ng EDSA na pinag-aaralan para sa flood mitigation o pagpapababa ng epekto ng baha. So, ang critical na solution dito, malaking detention basin. No? Magtatayo tayo dun sa harap ng Andres Bonifacio Monument. Ang maganda dito is pag natayo natin yon, is hindi lang natin maiibsan yung baha dito sa EDSA, kundi pati yung pababa, papuntang all the way to G. Araneta, mapabawasan natin.
Katuwang ng DPWH sa pagbubuo ng disenyo ng detention basin sa Balintawak ay ang local government unit ng Quezon City. Nangako naman ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation na tutulong sa aktual na pagpapatayo ng proyekto. Target ng DPWH na maipatupad ang proyekto bago ang susunod na tag-ulan. Ayon sa DPWH, sa halip na masayang ang mga naipong tubig mula sa baha, ay maaari itong gamitin bilang karagdagang supply ng tubig sa komunidad. Para sa maiipong tubig sa mga detention basin, sinabi ni Secretary Dizon na makikipag-ugnayan sila sa mga water concessionaire. Ito ay upang mainom ang mga tubig na maiipon sa halip na itapon na lang ito sa mga daluyan ng tubig. Papatulong tayo sa mga water concessionaires natin na kunin nila yung tubig na may imbak natin para magamit for potable water. So, i-redirect yun sa mga treatment plants ng Maynilad at Manila Water. Kunwari dito, Maynilad tayo dito. Yes, no? Maynilad tayo dito. Kukunin ng Maynilad yung tubig, hindi natin itatapon para ititreat siya, magagamit ng mga kababayan natin dito sa QC. So, matutulungan na natin yung mga kababayan natin sa pagbaha at the same time, magagamit pa natin yung tubig na yun para sa household use. Ayon sa Maynilad, isa sa 2 water concessionaire sa Metro Manila, batid nila ang naturang panukala. Kasalukuyan nilang sinusuri ang posibleng paggamit ng tubig mula sa mga detention basin bilang source ng potable water. Paliwanag ng Maynilad, kailangan muna itong sumailalim sa technical at water quality assessments bago ito magamit bilang inuming tubig. Kailangan din anilang matugunan ang mga naaangkop na regulatory requirements bago maisakatuparan ang plano. Kung tatanungin naman ng ilang residente sa Balintawak kung iinumin nila ang tubig mula sa mga baha matapos dumaan sa water treatment, ito ang kanilang sagot. Kaya ba yun? Ayoko. Nakakadiri yun. Lahat yan namamatay dyan sa drainage na pusa, daga, aso. Hindi, pwede siguro yan, sir. Gagamitin nila pandilig ng halaman, mga pananim. Yun, pwede ho. Yun, pero sabihin mo na ipasok mo sa loob ng katawan, may inumin mo. Kung alam ko na galing dyan sa kanal yan, hindi ako inom. Sila na lang ang uminom. Kalukuhan naman yata yung ipainom na naman sa taong bayan. Mahirap, sir, kasi mamaya magkasakit ka dyan ganyan mga marumi, galing sa marumi. Kung di ko siguro alam na ganyan ang ginagawa nila na galing sa maruming baka sakali. Tubig, mainom ko siguro, pero kung alam ko, ayaw ko talaga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maulit ang gust front na nagresulta ng tila sandstorm kahapon sa ilang bahagi ng Pasay City ayon sa Pag-asa. Kaugnay ito ng malakas na bugso ng hangin dahil sa umiiral na thunderstorm activity. Ayon naman sa ilang residente, maraming beses na nila itong naranasan at ang nangyari kahapon ay isa sa pinakamalakas na nasaksihan nila. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Kapal talaga, hindi nga zero visibility yung mawa na yan, hindi namin makita yan. Pati dito, lahat halos... Gano'n po tumagal? Mga siguro kalating oras, mga sa gano'n. Mga hapon na yung nangyari, mga bandang mag-alas 2. Parang eksena sa desyerto ang nasaksihan kahapon ng ilang residente sa ilang bahagi ng Pasay City. Biglang binalot ng makapal na alikabok ang paligid at sa ilang minuto, halos wala nang makita ang mga nasa lugar. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang naiwan ng bigla ang pagkalat ng alikabok sa paninda ni Mang Toto, isang sidewalk vendor na nakasaksi sa pangyayari. Ay yung alikabok na tinatambak ng yung lupa dyan na tinatambak, medyo hinihip ng hangin papunta rito. Medyo nadapuan ng alikabok yan, pati mga ito, pinagpag ko dito. Ibinahagi rin ni Mang Lito ang pagkakabalot ng alikabok sa mga sasakyang pinaparada niya matapos ang biglaang pagbugso ng hangin kahapon. Yung iba nga kumover sa sasakyan dahil talagang masyadong kapal ng alikabok. Pati yung mga sasakyan, ang daming alikabok. May umistop, kumbaga sa sobrang wala makita, dahil sobrang kapal ng alikabok. Ayon sa ilang mga residente, hindi lang ito ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganitong kakapal na alikabok. Base sa karanasan ni Mang Toto, maraming beses na aniya itong nangyari at kahapon ang ikalawa sa pinakamalakas nilang nasaksihan.
Pero hindi ito ang karaniwang sandstorm na nakikita sa mga disyerto. Paliwalag ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang nangyari ay kaugnay ng isang gust front na nabuo sa gitna ng thunderstorm activity. Meron po kasing mga thunderstorm activity at that time. So yung thunderstorm na yun, usually meron tayong tinatawag kasi na downburst, meron tayong tinatawag na pagbugso ng hangin bago dumating yung thunderstorm na yun. So yung thunderstorm na yun, kapag nagkakaroon tayo ng malalakas na hangin sa front nung mga thunderstorm na yun, nagkakaroon ng may kalakasan. Ngayon, kung may mga sand, kung may mga particles, dust, ay tatangayin po yun. And then kapag tinangay yun, magkakaroon tayo ng parang mabababa yung visibility. Ayon sa PAGASA, bagamat maaaring magbukhang sandstorm ang eksena, mas angkop itong iugnay sa gust front na kaugnay ng thunderstorm activity. Ito ay bugso ng hangin na nagmula sa mga thunderstorm at bumababa sa lupa. Karaniwang nagmumula ito sa mga lugar na malapit sa dagat o coastal area, lalo na sa mga lugar na tuyo at may mga loose particles na madaling maitaas ng hangin. Posible rin ito lalo na kung tuyo ang lupang may maluwag na particles o malapit sa mga construction sites. Maaari rin itong maulit dahil naman sa pag-iral ng epekto ng habagat. Meron po, yung habagat ay may associated na gust yan o mga pagbugso ng hangin. So, asahan natin na posible pa rin na mangyari yung mga ganitong phenomena. But, of course, tulad nung binabanggit natin, kailangan natin ng dust and sand, yung mga particles na lilipa rin para mangyari itong ganitong phenomena. Paalala ng PAGASA sa publiko na takpan ng ilong at bibig kapag biglang kumalat ang alikabok dahil ang maliit na dust particles na malalanghap ay pwedeng pumasok sa respiratory system at magdulot ng irritation sa ilong at lalamunan, pag-ubo at hirap sa paghinga. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiigting ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang maintenance protocols nito kasunod ng natuklasang leak sa loob ng isang bagon ng LRT-1. Naging viral sa social media ang kuha ng isang netizen ang malakas na tagas ng tubig sa bagon sa kasagsagan ng ulan. Sa pahayag ng LRMC, agad na sinuri at inaksyonan ng maintenance team ang bagon at batay sa kanilang rekomendasyon ay alisin muna ang nasabing bagon sa linya ng tren. Nasira umano ang draining valve ng air conditioning unit nito kaya nagkaroon ng pagtagas. Ayon sa LRMC, papalitan na nila ang lahat ng katulad na valve sa lahat ng bagon upang hindi na maulit ang insidente. Kinumpirma ng Department of Justice ang reklamong inihain ng Philippine National Police laban sa may-ari ng baril na ginamit sa isang paaralan sa Zamboanga City noong August 18. Ito ang balita ni Benedict Samson. The only information that I can confirm is that a complaint has been filed before the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City as relates to the registered firearm owner. Naisampa na kahapon ng Philippine National Police sa Office of the City Prosecutors ng Zamboanga City ang mga reklamong reckless imprudence, assaulting and homicide at physical injury laban sa ama ng child in conflict with the law sa Zamboanga City. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, hanggang sa ngayon ay wala pa silang malinaw na impormasyon kung ano ang nagtulak sa naturang menor de edad para gawin ng krimen. So as to any angle as to what brought about the incident or what caused the incident, we don't have any information on that yet. Binigyang diin naman ng DOJ na nakabatay lamang sa ebidensya ang kanilang magiging aksyon sa kaso. And the National Prosecution Service will only act upon the evidence and the law that is before them. But I would assume that it would be a case-to-case basis depending on the unique circumstances of each case. Samantala, sinabi rin ng DOJ na ipinauubayan na nila sa ibang ahensya ng pamahalaan ang pagpapatupad ng polisiya sa social media laban sa pagkalat ng isang video o larawan ng karahasan. That matter is, we would have to defer to the policy decisions of the agencies that you have mentioned. Top of mind would be principally the ICT
or probably the NTC also. But the mandate of the department would just have to be to evaluate matters that will be brought before us. Una nang sinabi ng Philippine National Police na wala silang nakitang school-related o personal na problema ang CICL para gawin ng pamamaril. Gayunman, maaari umano itong maimpluwensyahan ng pagkakalantad o exposure sa violent online materials. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Technical Working Group ng Philippine Air Force ang plano para sa pagkuha ng karagdagang unmanned aerial vehicles o military drones. Ayon sa hukbong himpapawid, mayroon na silang iba't ibang UAV systems pero hindi na nagbigay ng detalye ang Air Force sa planong pagbili ng bagong mga drone. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We do have different system of UAVs in the Philippine Air Force. That's confirmed. And as far as plan of acquiring it, we have a technical working group working on it. Kinumpirma ng Philippine Air Force na may technical working group na nakatutok para sa plano sa pagbili ng karagdagang unmanned aerial vehicles o UAVs o military drones. Kasunod ito ng kumpirmasyon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa pagdinig sa House Committee on Appropriations sa proposed budget ng Department of National Defense sa susunod na taon. Sinabi ng kalihim na nasa plano ng DND ang pagdadagdag ng military drones at bahagi ito ng modernization ng Armed Forces of the Philippines. Mayroon na anyang fleet ng UAVs ang AFP na nagbibigay ng intelligence, surveillance and reconnaissance o ISR capability. Pero bago madagdagan ang mga ito, kailangang tiyakin muna na kaya itong i-integrate ang mga UAVs sa kasalukuyang operations at magamit ang mga ito ng epektibo. That's part of the modernization fund. But first and foremost, we have to integrate the capabilities and to have proper working procedures for using them. They currently have a fleet of UAVs which provide ISR services for us. And as we mature on the cycle, Your Honor, then we can acquire more. Ipinaliwanag ng kalihim na hindi ang drone mismo ang pangunahing hamon sa pagpapalawak ng UAV capability ng militar, kundi ang sistema na ilalagay dito. Actually, the drones are not a problem, Your Honor. It's what you put in them, which are of more touchy issues. And what we need are the capabilities that are put on them. Hindi na nagbigay ng detalye ang opisyal ng Philippine Air Force tungkol sa planong pagkuha ng UAVs kabilang ang mga sistemang posibleng idagdag sa kasalukuyang drone capability. Pero binigyang diin ito ang kahalagahan ng mga drone hindi lamang sa military operations kundi maging sa disaster response. The UAVs basically they are our eyes. So it's very advantageous for us if we have UAVs, not only for use in times of conflict, but more importantly, if there are disasters. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumailalim sa basic first aid training ang ilang residente sa Santo Tomas, Batangas sa pagtuturo ng UNTV News and Rescue Team. Binibigyan diin sa pagsasanay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang first aider sa bawat pamilya, lalo na sa panahon ng sakuna. Ito ang balita ni UNTV News and Rescue Responder, Jisan Biogos Jr. Mahalaga ang isang rescuer or marunong mag-first aid sa isang pamilya dahil alam naman po natin na ang mga ambulansya, mga medical services ay hindi naman po agad-agad na dumadating sa area. So napakahalaga dahil yung mabilis na aksyon at pagtugon sa emergency ay makakadagdag dun sa survival ng isang
biktima, no? Ano man po ang sitwasyon po na yon. Hindi sa lahat ng oras ng sakuna ay nariyan agad ang professional na tulong. Kaya naman, mahalaga na may kaalaman kahit isang miyembro ng pamilya ng mga basic na first aid technique para maagapan ang kondisyon ng isang individual o agad makatugon sa sitwasyon. No, minsan kasi, dahil di ka train, gusto mong tumulong, di ka napipigilan ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin kahit gusto mong tumulong. Pero ngayon, dahil train ka na, ready ka. No? Pwede ka rin makatulong. Sa 4 na araw na basic first aid training na pinangunahan ng UNTV News and Rescue sa MCGI Disaster Response and Rescue Team sa Santo Tomas, Batangas, hindi lang teorya kundi aktual na practice ang ipinaranas ng mga participants. Para sa mga trainee, mas naging makabuluhan ang kanilang pagsasanay dahil na ibabase nila ito sa mga personal nilang karanasan sa panahon ng emergency. Ang trainee na si Erlyn Landicho nakaranas ng isang insidente kung saan mismo ang kanyang anak ang nahulog sa ikatlong palapag ng isang building. Nang panahong iyon, kinailangan pa nilang maghintay ng tulong bago maitakbo sa hospital ang bata. Libasa po, walang may alam doon sa paligid namin. Inintay pa po nila ako bago siya dali sa hospital. Wala siyang first aid. Ito aniyang nagtulak sa kanya para mag-aral ng first aid na lalo niyang napahalagahan dahil sa nasabing karanasan. Mayroon ding aniyang karaniwang insidente sa bahay na kailangan ng agad ng paunang lunas kaya nais niyang matutunan ang tamang pagtugon. Hindi lamang sa kanyang sariling pamilya kundi sa iba pang mga ngailangan. Kaya po ng mga choking na gano'n, na dati po hindi ko alam kung paano gagawin. Ngayon po nadagdagan po yung kaalaman ko na kumbaga po may hahandle ko na po siya nang hindi na po ako magwo-worry. Para naman kay Annalie Arellano, mahalaga ring matutunan na kahit marunong ng first aid ang isang individual ay kailangan pa rin ng pag-iingat dahil posibleng makadagdag naman sa injury. Ngayon po, dahil po nga doon sa training, nalaman ko na hindi pala dapat gano'n yung proper. Kasi baka po mag-cause siya ng lalong injury kapag ginawa ko yun. Dapat po pala splinting lang yung ginawa doon sa tempo na yun. Para naman kay Jaymon Manalo, isang seaman, madadala niya sa kanyang trabaho ang kanyang mga natutunan. Ibinahagi nito ang kanyang karanasan na emergency noong nasa barko pa siya nang ang isang crew ay matumba, nag-seizure at nagkaroon ng sugat sa ulo. Ang aking pong nakikita dito sa kahalagahan nito ay yung unang-una, maging kalmado ka. Alam mo dapat yung ginagawa mo, yung proper procedure ng kung paano mo gagawin yung situation na aksidente na tao. Kailangan kalmado ka, alam mo yung dapat mong unahin, alam mo yung kung ano yung procedure. Si Ariel Castillo, sinabing napakalaki ng tulong at kahalagahan ng natutunan nila sa first aid training, lalo't laman sila palagi ng kalsada bilang isang jeepney driver. Isa na rin po ito para po makatulong po ako sa kapwa ko na driver. Kinakailangan po talaga yung standard natin na pamamaraan sa pagre-rescue. Hindi po dapat basta-basta po nagre-rescue. Hindi po kagaya dati po pag po napasama po, nakakita po ng mga nagre-rescue. Kala po namin, kayang-kaya po namin gawin. Yun po pala, mahirap din po pala talaga. Mula sa pamilya hanggang sa trabaho at komunidad, layunin ng pagsasanay na mas maparami pa ang may kaalaman sa tamang pagtugon sa emergency at maging laging handa sa panahon ng sakuna. Jason Biogos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ng Butuan City Water District ang pagrarasyon ng tubig sa mga barangay na apektado ng interruptions kasunod ng pagbaba ng supply sa critical level bunsod ng umiiral na tagtuyot. Ayon sa BCWD, magtatalaga sila ng distribution point sa bawat barangay kung saan magdadala ng mga tangke ng tubig. Ang schedule naman ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon araw-araw. Patuloy ang clearing operations ng Baguio City Local Government sa Barangay Gisad, Surong kung saan nangyari ang trahedya ng landslide noong August 9. Kaugnay nito may paalala ang lokal na pamahalaan sa mga residente, lalo na mga nasa mga hazard-prone areas sa lungsod.
Ito ang balita ni UNTV News and Rescue responder Emma Ruth Go. Ulitin ko po yung aking mga panawagan. Dito sa matinding ulan na inaabot po natin. Sana huwag niyong kalimutan na halos araw-araw sana. Ikutan niyo yung inyong mga bahay, lalo na kung kayo po'y nakatira doon sa mga bangin. Nagpaalala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga residente ng lungsod, lalo na ang mga nakatira sa hazard-prone area, na maging alerto at suriin ang kanilang lugar bago pa mangyari ang anumang sakuna, partikular ang landslide. Kasunod ito ng nangyaring pagguho ng lupa sa dako ng Gisadsurong kamakailan kung saan 10 individual ang nasawi. Sa ngayon patuloy ang ginagawang clearing operations ng autoridad sa lugar. Naglagay na rin sila ng sandbag upang madaling makarating sa mga bahay-bahay nila ang mga residente. Ayon kay Mayor Magalong, mahalagang makita agad kung may mga biyak na sa lupang kinatatayuan ng mga bahay o kaya ay maliliit na pagguho at iba pang hazard na posibleng maglagay sa panganib sa buhay ng mga residente. Hinikayat nito ang lahat na ipagbigay alam sa kanila sakali mang may makitang banta ng pagguho sa kanilang lugar. Tingnan niyo yung mga signs na may crack na o bumabagsak na yung lupa. At yung mga lugar naman na maraming puno, tingnan nyo rin kung meron na yung mga punong nabubulok, o marapit na matumba, o kaya patay na. Ipagpaalam nyo lang po. Ipaalam nyo lang po sa amin. Wala na ho kayong i-memorize na number, kundi yung 911 lang. O kaya kung meron kayong Baguio in my pocket na application sa inyong cellphone, kunan nyo lang ng picture. Emma Ruth Go, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi sila ang dapat nag-organisa ng debate tulad ng presidential debates sa 2028 election. Sinikaya naman ng komisyon ang mga pribadong sektor tulad ng media na sila ang mag-organisa ng debate. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa amin pong palagay yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Wala nang balak mag-organisa ng presidential debate ang Commission on Elections sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, hindi umano tama na sila ang mga siwa sa debate ng mga kandidato gaya ng nangyari noong 2022 presidential elections. Hindi rin ito kasama sa kanilang mandato. Sa ilalim ng batas, ang tungkulin lang umano ng komisyon ay supervision o magbigay ng gabay sa kung sino ang mag-oorganisa o magsasagawa ng election debates. Hindi dapat si COMELEC ang nagpapadebate. Kahit naman po sa ating Republic Act 71, sa ating pong Republic Act on election propaganda, nakalagay po doon na dapat talaga yung magko-conduct nito ay pribado but under the supervision lang ni Commission on Elections. Nagkaroon ng issue ang 2022 COMELEC debates kung saan hindi natuloy ang nakatakdasa ng presidential at vice presidential debates dahil sa issue ng hindi nabayarang utang sa venue. Para kay Chairman Garcia, maganda sana ang layunin ng mga debate upang malaman ng taong bayan ang plataforma ng bawat kandidato. Ngunit mas mainam kung ang mga media entity na ang mga ngasiwa rito. Kahit sa 2028 elections, mula presidential, sa posisyon ng presidente hanggang sa baba, kinakailangan may debate. Ito ay dapat kampanyahan na uukol sa mga issue na importante sa mga kababayan natin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kapwa nagwagi sa kanilang unang laban sa semifinals ng UNTV Cup Season 12 ang AFP Cavaliers at Ombudsman Graftbusters. Ito ang balita ni JP Nunez. Ibinubuhos na ng mga natitirang 4 na kupunan ang kanilang lakas sa Best of 3 semifinals ng UNTV Cup Season 12 para sungkitin ang pwesto sa finals.
nitong Miyerkules, nagsimula na ang kanilang umaatikabong bakbakan sa hardcourt ng Paco Arena sa Maynila. Sa first game, Battle of the UNTV Cup Champions ang tapatan ng AFP Cavaliers at PNP Responders. Sa first half ng laban, sinimula ng AFP Cavaliers na unti-unting lamangan ang PNP Responders hanggang sa itala nila ang double-digit lead sa mga huling segundo ng second quarter. 10-0 run ang pinaputok ng Cavaliers with more than 2 minutes remaining sa second quarter. Nakuha ng Cavaliers ang momentum para panatilihin ang kanilang double-digit lead upang hindi napadikitin pa ang Responders hanggang sa mga huling minuto ng fourth quarter. Hello! Too late the hero ang naging effort ng Responders nang maibaba nila sa single digit ang kalamangan ng PNP Responders with less than 2 minutes remaining sa fourth quarter. Shot, bang! That's the walls of PNP. Kinapos ang puwersa ng Responders sa tikas ng Cavaliers as the buzzer sounded. An 11-point lead. Oh my goodness! 71-64 ang naging final score in favor of Cavaliers. Best player of the game si jersey number 18 Michael Banyaria na kumamada ng 21 points, 3 boards, 2 assists at 5 steals. Hard work lang po, defense, darating na din yung offense, at saka yun po palagi yung sinasabi, one game at a time lang po. He's deep underneath, he lost it. There will be time. There is Chan for the win! Yes! Yes! What a big shot by Chan for the win! Sa second game, maagang tinambakan ng double-digit lead ng Ombudsman Graph Busters ang Office of the President Bagong Pilipinas at tinapos nila ang first quarter sa score na 21-13. Chan can load it up. High and in. Sa second quarter, naibaba ng OP Bagong Pilipinas ang kailangang habulin sa 6 na puntos, 29-35. Naitaas at na-score. Patuloy pang naibaba ng OP Bagong Pilipinas ang lead ng Blockbuster kung saan 3 puntos na lang ang hinahabol sa pagpasok ng fourth quarter sa score na 57-53. Raja, and then jump ball, possession stays with them. With 18.6 seconds remaining, nagtabla sa 68 points ang dalawang koponan at mas tumaas ang pressure sa loob ng Paco Arena. Ball possession ng OP Bagong Pilipinas at sinubukang umatake sa basket ni Enteng Dalaten to seal the game pero nabitawan ang bola. Cartel. Dalaten the point. Have to attack now. Attack. He's deep underneath. He lost. Sa napipintong mga segundo, naipasa kay Mark Chan ang bola. Tumira mula sa Rainbow Country at naipasok ang buzzer beater shot for a clutch win. He's deep underneath. He lost it. There will be time. Here is Chan for the win. Yes! Yes! What a big shot by Chan for the win. Final score, 71-68. Best player of the game ang sumalba sa Graph Busters na si Mark Chan na umambag ng 15 points at 3 rebounds. Yung confidence nanggaling sa coaches ko, nanggaling sa teammates ko. So talagang binubuhos namin ngayon kasi semifinals na. Sabi nga namin, no more tomorrow, buhos kami. Yung confidence sa kanila talaga galing. Talagang bibitawan ko talaga. Next schedule ng Best of 3 semifinals ay sa August 30, araw ng Linggo sa Paco Arena sa Maynila. Unang magtatapat ang OP Bagong Pilipinas at Ombudsman Graph Busters ng 3 p.m. Second game ang AFP Cavaliers laban sa PNP Responders ng 4:30 p.m. Mapapanood rin ang maaksyong bakbakan sa hardcourt sa official social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Win in sports, win for charity!
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes! What a big shot by Chan for the win! Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Huwebes. Maraming salamat at shout out kina Policarpio Santok, kay Joseph Flores at kay Doms Gaposta. Salamat din kina Gilbert Vengano, Amelia Rogas at Susan Cortez. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 4 na nagsasabi, "Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.